So, hello! Good morning! Magta-travel tayo. Pero malapit lang naman tayo this time. So, ayan. Time check is 7 a.m. May helicopter. Ngayon nakakita nyo na sa helipad. Yan o. Diba? Ang ganda o. Chance, tsaka Guagua, Pampanga. Guagua to, diba? Itong part na to. Nakakatawa naman yun. Napakalaki. Ano yun? Pang design lang? Oh my God. Ang G-Nets. Brunch time. Anong oras na ba? 10:33. Kakain muna tayo sa Binary. Dinalupihan. Charon rice, bagoong rice, strawberry milk. Yan natin sa loob. Cool. So, first meal of the day, ayan, ang bill namin is 2,070 for Gcash namin. Ang nagpamahal naman dito is yung Toblerone cheesecake, pero masarap naman. Ayan. Tapos pork sisig, lechon kawali, and jello free. So, yan lang yung mga order namin. Nakakalungkot ang panahon ngayon, ang lakas ng ulan. Ayan, dahil matagal na yung reservation namin, kaya no choice kami kung hindi tumuloy kahit na umuulan. Sisig for me. And lechon kawali. Waiting for the jello freeze. Blended jello freeze. Yummy. Ito yung binabalik-balikan ko talaga sa Binary. Yung jello freeze. Ayan, frappe siya. Ang sarap. Ayan. So, favorite ko talaga sa kanila yan. So, finally, after 5.5 hours, andito na tayo sa Las Casas, Pilipinas. Di ako in Bataan. So, 7 a.m. kami umalis. It's 12:30 na. So, kitang-kita na pangit ang panahon, umuulan, maputik, pero go para sa gala. Kung kailan kami malapit ng bumaba, tsaka bumuhos ng bonggang-bongga ang ulan. Ayan. So, tigil muna tayo dito kay na Kuya Guard kasi kailangan natin mag-submit ng ID. So, check-in or walk-in, kailangan nyo talaga mag-submit. Ito yung itsura niya sa loob. Sobrang lawak, 'di ba? Papunta tayo ngayon sa lobby. Ito yung lobby sa may left side. Yan yung pinakunan. Yan. Diyan tayo pupunta para mag-check-in. Tayo, beach access po. As of now, bawal maligo ng dagat. Malakas po yung ulan. But you can stay at the side until 11. Okay. For the breakfast tomorrow, Hotel de Oriente, 7 to 10 a.m. Second floor po, pwede po tayong mag-viewing po kasi may museum doon. Close siya today. Close po pala yung sa viewing. For the walking tour with the tour guide, Kasabingan po, the next one will be 1:30. Okay. Hanggang 4:30 po ito, every 1 hour po siya. Tapos, billiard, pool, chess, sungka, nasa may Kasalubaw po siya. All activities until 5 p.m. Kung gusto natin mag-add ng activities, just go here lang. Okay. Open resto po today, La Bella, Italian Restaurant, Cafe Del Rio Spanish po. Lunch po, 12 to 4, then continue tayo ng 6 to 10. Full access naman po, pwedeng maligo until 8 p.m. 8. Yes po.
Lahat ng sinabi ko, ma'am, nandito naman siya. Okay. Pagka may tanong or concern, just call her, ma'am. Sa may baba po ng bagla. Okay. Sige. So, eto ang gagawin. So, yun lang, dalawang restaurants lang yung open. Yes, so, wala pala yung isang ano namin, yung planong... Oo. Sarado po siya. Sarado. Yes. Okay. So, ito na guys, nag-check-in na ako. Ang ganda ng terrace niya, no? Kaso talagang ang lakas lang ng ulan, so good luck. Yung coaster na Las Casas, guys, so dyan kami sasakay kasi ihatid nila kami dun sa room namin. Tapos yung jeep na red, andyan si Patrick nakasakay. Galing siya dun ulit kasi nandun yung parking lot. Dito kami galing kanina. Ayan, yung may sasakyan. Tapos, umakyat kami. May hagdan dyan papunta sa registration. Kasi nag-register muna ako. Tapos, bumaba uli. Ayan, tapos andito yung kanilang luggage area. Ito. Luggage area. Kusina nila ito. Ayan, kusina. Nakita ko kanina naka-open yung door. Tapos, ito na yung itsura niya sa loob. Ayan o. Ganyan. Ito ay bilihan ng souvenirs. Tapos, CR. Ito, CR. Ayan, CR. Ayun yung open CR yun. Naghintay kami ng 1:30 para sa tour. Kaya lang grabe, umuulan. Oh my God. Ito yung itsura niya sa labas. Ganda pa naman pumunta kami dito last time. Nung nag-visit lang kami. Sobrang araw. Souvenir shop. Yan na, konti lang. Yan lang. Couples massage. Excuse me, Shante. Early birds promo. 3 to 12 a.m. 3 p.m. to 12 a.m. Sakay din ng jeep pag may time. Ayan o, ang hangin o. Diba? Tontuwa yung anak ko sa jeep. So, papunta tayo ng tour. Chantel's playing sungka. Her favorite, toy. Game. Game pala. Chantel's favorite game. I thought it's a toy. I thought we're going to buy you like this. No, this is a game. Okay. Waiting kami sa tour. Nandito kami. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan, pero may tawag sila sa lugar na to. Wait lang. Lalabas muna kami ulit. Oh my God. Let's start the tour. Start the tour. Naghintay ng kasabay guys, kaya lang wala talaga. So, kami lang tatlo ang itutour ni Kuya. Good po tayo po. So, good morning po and once again po, welcome po sa Las Casas, Filipinas na ako, Zar. So, by the way, ang pangalan ko po ay Kenneth. So, ako po sasama sa inyo na libutin yung ilan po sa mga makasaysayang bahay na naitayo at nainipan po dito sa resort. And during the tour nga po, may mga bahay po tayo na bibisitahin ng papasukin. Nag-advise ko lang po kayo, before we go enter to the house po, kailangan po natin magtanggal ng ating po mga suot na sapin sa paa. Dahil ito nga po ay isa sa mga Pilipinong tradisyon na muli po namin binubuhay dito sa resort. Hindi ba po? So anyway, kung papanoodin niyo po kasi yung movie na General Luna, magiging pamilya po kayo dito sa courtyard ng bahay. So silip po kayo sa courtyard. Ayan. Anyway, yung courtyard po kasi na yan, dyan po isinut yung iconic scene. Doon po sa movie na General Luna, yung pagpatay po sa kanya. So bali dyan po siya pinagpagalan, pinagtataga ng mga sundalo. Ito na po na nakita nila po ng kanyang kakatawa. So if you're going to watch that, yung that scene ni General Luna, mabasa po tayo dito.
And we need to remove our We need. Take off your slippers, your shoes. Because she's going inside the house. So anyway, so itong bahay po talaga nito, ma'am and sir, is consider na lang po talaga as a replica. So bakit po? Kasi nga po, yung original parts po ng bahay na ito, umaabot na lang siya ng 1 to 5%. So we need to say, most of the parts of the house po are just fabricated. Kita-kita pa rin naman po natin na still original pa rin po yung ceiling natin. And yung ceiling po na makikita niyo po dito, actually, ito na po yung pinaka-replica. Wow. Great, so let's go here inside. Ayan. So anyway, sa pagpasok po natin dito, sa area po na to, dito na po natin makikita yung mga larawan ng mga nagmayari po ng bahay po na ito. So umpisahan po natin sa nag-iisang lalaki sa mga larawan. Bali siya po si Jose Alberto Alonso. Siya po ang ika-4 na henerasyon na nagmay-ari po ng buong bahay po na ito. At siya rin po yung paboritong tubo ni Dr. Jose Rizal na nagturo po sa kanya ng sports na fencing. Samantalang, yung babae na katabi niya, siya po si Chodora Formoso. Siya po ang babaeng taksil na ikinulong po sa kwarto. So, bali siya rin po ang dahilan kung bakit nakulong yung kanyang asawa na si Jose Alberto Alonso at yung kapatid nito na si Chodora Alonso dahil po sa sulat na kanyang ginawa. Pero the second part of the house, the Italian restaurant right now po. So the person who built that was si Alberto Alonso in the year 1800s. So bali, ito na po yung original na istruktura ng kwarto kung saan dito nga po ikinulong ni Jose Alberto Alonso, yung kanya pong asawa na si Chodora Formoso. And dyan nga po sa nakabukas na bintana na niyang itinapon ni Chodora Formoso yung kanya pong ginawang sulat. Pero, wala na po, of course, yung sulat. Dyan na po. So matagal na po yun. And anyway, ito pong higaan na nakikita nyo actually, ito po yung nag-iisang original na kagamitan sa bahay ko. So anyway, yung next sa ating pong kasabinyan is yung natatanong po natin bahay over there. So yun naman po, yun yung ating kasabay So natayo po yan in the year 1898 sa pagmamay-ari po ni Kapitan Fernando Berhel de Dios na noon din po ay nagkaroon ng 2 asawa. University of the Philippines, 1908. Yeah. Okay. So anyway, bahay na ito, this is our Casa Quiapo naman po from Quiapo, Manila. Bali, naitayo po ito in the year 1867 sa pagmamay-ari po ni Don Rafael Enriquez. So, yung nag-design naman po ng bahay, si Felix Rojas King Arroyo, kauna-unahan po itong Pilipino na nag-ensayo ng arkitektura dito. 1,500. 220,000. Yeah, pinakamura. Candle holder. Antiques. Ito ba yung solarium natin? 200,000. Okay, 14 million? 14? Sisisilip. Kung saan, tinatanggal po nila yung pinakapawin po na yan just to see the person who's knocking on their door. O kung sino yung pinakabisita nila sa ibabang bahagi ng kanilang bahay. So bale, ang nakakabilib din po dito, sa second floor din po ng kanilang bahay noon, may mahabang lubid po dito which is connected to the small door. Kaya pag hinila po nila yung lubid sa second floor ng bahay, automatically bumubukas na po yung pintuan nila. Nasa Quiapo, Manila. Ang laki. Oh, may bata-bata. Rental houses po namin yan dito sa resort. So, yung nakikita niyo kung bakit kasi sa yung kaliwa. So, that's our Casa Tondo from Tondo, Manila. Nakita yung in the year 1900s. Paupahan po ngayon dito ng bahay with 3 bedrooms po. So, usually yung price niya po maabot po ng nasa around 140,000 po. 30 to 40,000 per day.
our Castle Kawayan from May Kawayan, Bulacan, na itayo year 1930. Paupahan rin po dito with 5 bedrooms naman po. So, kaya niya po mag-occupy ng 12 persons, and usually yung presyo po nito maabot lang nasa around 70 to 80,000 po. 70 The to regular 80,000. Yung iba is ganda, kaso isa dito. So, madadaanan natin. Houses din po yan, or rental house din po yan. So, ang capacity niya po 8 persons, and ang presyo niya naman po maabot na nasa around 40 to 50,000. Hindi ko mag-start ko naman ng Palo 7. Palo 7 pala I yan. want to experience the Filipino restaurant po. Kaya mapapansin nyo, karaniwan po sa mga old houses o yung mga bahay na bato, may 4 na pintuan, ano po. Kapag po merong mga 4 na pintuan, ibig sabihin nagkaroon po dyan noon ng iba't ibang establishmento para pong naging commercial building yung mga bahay noon. So, kasi nga po, in the year 1970, nagkaroon po dyan ng sari-sari store, patahian, klinika at parmasya, samantalang yung second floor po ng bahay na yan ay naging sinihan naman po noon. Kaya po ganyang kalaki yung bahay. The year 1890, sa pagmamayari po ni Don Lorenzo del Rosario na kilalang prinsipalya at kontraktor sa Binondo noon. So bale, kung titignan nyo nga po, yung first floor ng bahay gawa po sa adobe stones and bricks. Yung second floor and third floor naman po gawa po sa iba't ibang matitibay na kahoy na nagmula po dito sa Pilipinas. So once again, yan po ay plancha di paa. Planchang ginagamitan po ng paa. Also, they also call that prinsa di paa. Las Casas, water activities and rentals. Jet ski, speedboat, island hopping, sailboat, cruise, kayak ride, banana boat, island hopping, yacht cruise. Ayan. Pag maulan, kagaya today, walang mga activities. Nakita nyo ba guys yung alon? Ayan o. Tapos kulay brown pa kasi nag-connect yung dagat at ilog. Kaya nagiging ganyan yung kulay niya. Tapos na yung tour namin guys. Kaya bumalik kami dito sa lobby. So time check, it's 3:16 p.m. Supposedly 3 p.m. ang check-in. Waiting for the room. It's too late na, too late. Yeah. Sakay tayo ng bus. Coaster pala. Oh my God. Oh, diba? Parang field trip na. Solo. Wow, masarap naman sumakay dito sa coaster. Going to the room. No, don't take it off. We're going down. We're going down. Yeah, we're going down. I just go to the room. Sobrang lakas ng alon, no? Kaya talaga makakaligo sa dagat, oh. Sabi niya. Ito makakaligo sa dagat. Daming dumi ng dami naglilinis. Makalumang style room tour. So, main door. Pagpasok, agad, table. Ayan, so lamp. Medyo madilim yung room. So, anong oras na ba? 3:40, pero parang gabi na. Ayan. So, tama lang naman yung sukat niya. Hindi ganun. I mean, hindi naman ganun kaliit. Ayan. So, malinis yung flooring. Gusto ko yung flooring kasi ma-arty ako. So, okay siya. Malinis. Tapos, laki ng kama. King ata to. Sobrang luwag. Laki.
Ayan, sabitan. Tapos, ito, ano ba to? Balcony. Ah, nakasarado. Siguro, ano to? Balcony. Ayan, tapos CR. Ano natin yung CR. Oh, sobrang laki ng CR, ah. No? Wow! Sa totoo lang, nag-ano ako ng tabo. Nagbaon ako ng tabo kasi di ba yung napanood dating video? Parang may isang bowl na dun yung hugasan. May bidet pala. So, congratulations sa atin. Ayan. Maganda, no? Maganda pala sa loob. Pero parang mas maganda yung CR kaysa sa mismong kwarto. Bathtub. Oh, may bathtub. Imagine mo yun. May bathtub. Tapos sink. Ano kasama? Cotton buds. Let's see. Cotton buds, bath soap. Ano to? Conditioner. Conditioner. Toothbrush. Uy, wait lang. Bigat ako. Meron. Tapos, ayan, ang shower. May hot water daw. Bababa ako guys kasi hingi ako ng basahan sa paa. Ang hirap ko ng basahan sa paa. Ayan. So, mukha lang marumi yung itong baba. Ayan lang. Kasi lumang style. Pero dito kami sa may beach front. Ayan yung beach. Ayan o. Saan ba? Ayan. So, beach yun. Beach. Lakas ng alon. Hanapin ko lang muna si ate. Ito si ate. Hingi ako ng basahan sa paa. Ayan, nakahingi na ako ng basahan sa paa. Ayan, oh, sobrang puti, sobrang linis. Malinis pa sa akin, tsaka. Ayan, ayan ang view. Ayan, so akyat tayo ulit. Saka sa second floor ang ating room. Feeling ko tong, ano na to, tong mga rooms, bago. Bago siya. Ayan, oh, kasi medyo ano na siya. Modern na siya. Yung iba kasing room na nakita namin dun sa YouTube, yung pinanood din naming vlog, ano na siya, yung makita mo luma. So, kaya medyo disappointed yung nag-check-in. So, ito, parang extension siguro or ni-renovate. Kasi di ba po, makikita nyo naman yung itsura niya. Nung una medyo, ano pa ako eh, parang nag-aalangan ako. Ito yung room namin. Nag-aalangan ako nung una kasi ano nga, feeling ko yung masyado na siyang luma dahil hindi naman ako mahilig sa ganung kaluma, pero dahil gusto nga ng asawa ko dito magstay sa Las Casas kasi nagustuhan niya. Ayan, so tinry na. Ang mahal ng mga rooms talaga dito. So, ayan. Happy ako kasi tinan mo, pati yung towels nila as in bago. Makikita mo naman pag bago luma, diba? Ito sobrang puti, kahit yung towel talaga. Ayan. So, pasok tayo ulit ng room. Masasabi kong bago siya kasi makikita mo sa bowl. Yung bowl pa lang talagang, ano na, bagong-bago yung itsura niya. Ayan yung brand niya. Ayan, si Color. Tama ba? O, diba? Sobrang linis. So, bago siya. Alam ko bago siya kasi sabi nung una, nung napanood namin na vlog, wala daw heater. So, hirap na hirap sila maligo kasi sobrang ginaw. So, same situation sa akin. Umuulan din nung pumunta sila. So, hindi ko in-expect na umuulan din ngayon. Ayan. So, tama-tama. Napunta tayo sa magandang room. Ayan, pati towel nila. Tuntua talaga ako. Sobrang bago. Sobrang puti. Ang lambot. Kaya parang nakakahinayang naman gamitin to. Sobrang ganda, ang bagong-bago. No choice. Wait lang, lagay muna natin yung towel. Oh my God. Oh. Hi, guys. Dito ka talaga nag-hike guys sa CR? Ha? Pahinga muna tayo. Wala yatang signal, walang TV or ewan ko. Hindi gumagana. Tapos, may mini ref sa loob. Yarn. Wow, dami naman. Nalula ako sa laman. Ayan. Oh, malamig na yung ref. Wala lang naman. At wala naman tayong mailalagay.
So, wala naman tayong bakon. So, yun lang. Ayun lang ang ating room tour. Majilems. Majilems siya, Majilems. Nabubuksan pala yun. Ayan na yung balcony, nabubuksan. Kaya lang kasi umulan, kaya basa. May blower pala dito. Yarn. Diba? Hindi ka pang mabaksak yung drawer. Nagsuswing. Natin ko ng laman ng kabila. Remote ng aircon. Napakalamig. Kulit naman pala kasi. Tested yan. Gandang brand ang Kulin. Ito walang laman. Tissue. Tissue lang. Ano bang wallpaper to? Strawberry to, di ba? Tama ba ako? Nagkakamali ako. Mali. Ano ba to? Hindi ko alam. Basta yan ang wallpaper niya. Parang strawberry sa paningin ko. Mukha namang tunay. Mukha naman akong tama. Tapos, emergency light. Flashlight niya. Flashlight. Brown out ngayon eh. Ano lang. Generator. Kaya walang TV. Walang cable. Hindi ko alam kung may cable ba to. Pero sabi nung housekeeping, naka-generator lang daw. Kasi kaya walang TV. Ayun lang. Maingay yung generator. Yun yung naririnig nyo. So, kumuha ako ng re-entry pass. Kasi every time na lalabas kayo, kailangan yung pumunta sa mag-request sa kanila. Ayan. So, maghahanap kami ng kainan sa labas kasi Italian and Spanish resto lang ang meron dito sa loob. So, ayaw namin yun ng konti ng choices. Yummy yun. Yeah, that's the real chicken. This one. May nakita kami. Ito. Dapat sa 7-Eleven. Ayun sa tapat. Walang lang available sa 7-Eleven. So, ito yung katapat. Sige po. Solo na. Sige. Wait lang. Nagulat ako sa inihaw na chicken. Napakalaki. Ano? Hindi na nakakita ng ganyan kalaking chicken. That's my chicken, right? Where's my spoon? What? Oh. Oh, sorry. Oh, ang laki. Grilled puso. Wow, thank you. Masarap lahat ng pagkain nila dito, guys. Try nyo. Tapos na kaming kumain. So, ito yung itsura niya sa gabi. Ayan. So, buti na lang tumigil din naman yung ulan. Ayan, oh. Ayan. So, ganyan ang itsura niya sa gabi. Parang nakakatakot, diba? Ito kami galing sa parking. Tapos, lalakad kami dito. Yeah. Oh, yung windy. Malamig ang hangin. Windy. Yeah, walkathon. Pero pag galing ka sa parking, merong shuttle. 'Di ba? Kanina, nung galing ka sa parking, may shuttle. Napakahangin. Ganda itsura niya sa gabi. Yan, ang tahimik. Lalakad kami, hintay kami ng shuttle. Hintay kami ng sundo. Pasok tayo sa loob. I'm feeling lonely. Napakatahimik. Ang lamig ng hangin. Nakaka-relax ang hangin. Ayan. Ito yung simbahan, no? Ayan. 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 Sabi yung simbahan. Ayan. Nire-renovate. Nire-renovate kaya hindi pwede pumasok. So, kailangan matapos daw siya by December. Ikakasal ang anak ni Akuzar sa December. Kaya kailangan i-rush ang simbahan. Ganda ng mga ilaw.
Ito ang open na restaurant ngayon. La Bella Teodora Italian Restaurant. Open 12 to 4 p.m. at saka dalawang set 6 to 10 p.m. Yun lang yung open niya. Hindi siya 24 hours na restaurant. Ayan. Open it. Open mo. Yan natin ang tcharan! Ang itsura sa likod. Ayan. Puro aircon. Ang lakas ng alon. Lakas ng alon. Oh my God. Ito itsura niya, oh. Aircon! Ang ating veranda ay aircon. Puro aircon. Ayan. Hello, good morning. Building to pala to. Hello, good morning. Anong oras na ba? It's 7:52. So, mag-breakfast muna kami. Napakalakas ng hangin.